Alright guys, ayan, fishing na naman tayo. Welcome back po. Welcome po sa ating mga bagong subscriber dyan at sa mga silent viewer natin. Na naman tayo magda-dive sa old spot natin. So itong spot na to, dati ko ito nakuhaan ng tangigi. Wow! So try natin dito mag-day dive. Subukan natin kung merong tangigi ulit. Dahil matagal ko na itong hindi nababalikan. Kasi wala nang makyat na tangigi or nagpakita sa atin. Kaya hindi muna ako bumisita dito. Pero ngayon, subukan natin. Baka may tangigi dito ulit. Malapit na to sa amin guys, yung isla namin. Ayun lang. Dito tayo sa mining, tapat ng mining. Yan yung mining. Sana makatagpo ulit tayo ng tangigi dito. Hindi na ako nakakita ng tangigi kasi wala pa nagpakita sa ating tangigi sa taong 2025. So yung shafting natin guys ay nakapalit na tayo ng bago. Wow! Ayan, ito yung lumang shafting natin na single flapper lang. Nilagyan natin ng isang flapper para madubol na. Ayan. So sana makadali ulit tayo ng tangigi dito. Hindi na ako nakakahuli ng tangigi. Ayan, di-dive tayo ngayon. Solo dive pa rin tayo. Wala tayong kasama. Medyo makalimlim yung panahon natin ngayon guys, pero subukan pa rin natin. Baka huli tayo dito. So tara, let's go! At eto guys, unang sisid natin dito sa spot na to. Dito nga pala ako dati nakahuli ng tangigi guys, kaya eto binalikan natin at nagbabaka sakali tayo dito na makapana ulit tayo ng tangigi dito. Medyo na-miss ko na rin itong spot na to guys, kasi hindi ko na rin to na babalikan. Gawa ng medyo biglang tumumal yung pahuli dito sa spot na to. Kaya eto, ambush muna tayo dito at mag-aabang-abang dahil nandito yung napakaraming ori ng mga bait fish na hinahunting din mga pelagic. Kaya abang-abang muna tayo dito guys at baka may isdang lalapit sa atin. Biglang nag-spook yung mga isda dito guys. Akala ko meron ng isdang pelagic na papalapit sa atin. Kaya eto, hindi tayo mapakala dito guys. Tudulingon tayo dito sa bandang gilid natin, kaliwa at sa kanan natin. Baka may pelagic na papalapit sa atin. Makalipas ang ilang segundo guys, wala talagang pelagic na lumapit sa atin or nagpakita man lang, kaya angat muna tayo. At dito naman sa dive na to guys, lumipat lang tayo ng ibang pwesto para hindi tayo mahalata ng isda. At andito pa rin yung napakaraming mga bait fish, kaya hindi talaga tayo na uubusan ng pag-asa na makapana tayo ng pelagic dito. At pagkapwesto nga natin dito, andito yung mga grouper, mga good size na sana pang ulap. Kaya nga lang, nag-focus muna tayo sa mga pelagic kasi kakarating lang natin dito sa spot guys. Hindi pa nga lang tayo nakakatagal dito guys, may lumapit na sa atin. Grupo po ng mga tribali nung nag-fish call tayo. Eto, papanain ko na sana itong nauna, kaya nga lang medyo out of range pa, kaya naghintay tayo ng tamang pagkakataon dito. At eto, muntik ko ng mga double kill yung tribali na to, kaya lang hindi nag-align yung dalawang isda, kaya hindi natin tinamaan yung isa, sayang. Lord. Two kilogram on scale, kaya goods na rin kahit papaano. At least nakaunang huli kagad tayo sa pangalawang sisid natin. Pangalawang dive natin. Buti na lang may mga tirbali pa. Halos magkasiglaki lang sila lahat. Balok ko sana i-double kill, kaya lang baka hindi natin matamaan. Good size na rin, mga 2 kilo.
may secure at may karga doon sa bangka yung huli natin guys, nag-dive ulit ako dito. At dito hindi pa lang ako nakapwesto, doon sa may baba may biglang nagpakita sa atin isang good size na tangige. Around 2 kg na sana yung isda na to. Kaya ito sinundan ko kagad papunta doon sa may malalim na part. Kaya lang nung napansin na tayo, biglang kumaripas ang langoy nito. Kaya hindi ko na lang pinilit na sundan yung isda kasi napakaila po. At pakalipas guys ang halos 3 oras nating pag-aabang dito ng mga pelagic ay biglang tumumal po yung mga beatfish, biglang wala po yung mga isda dito. Kaya ito, napilitan na lang tayong pumana dito ng mga good sizes na pang ulam natin. So dito buti na lang may grupo ng mga slick unicorn na lumapit sa atin, kaya nakapili tayo dito ng good size na pang ulam. Napaganda na pagkatama natin dito sa isda na to guys, na stone shot po natin, kaya ito biglang nanigas yung isda at hindi na po nanlaban. Another dive tayo dito guys, at dito guys may nakita tayong good size na grouper, kaya sinubukan ko itong i-ambush para may pandagdag tayo sa pang-ulam natin doon sa bahay. Since wala din namang mga malaking isda na nagpapakita na, kaya kuha na lang tayo nitong mga pang-ulam natin para hindi tayo malugi sa biyahe. So lingon muna tayo dito guys, baka may pelagic na biglang dadaan sa atin. Kaya lang wala talaga, kaya focus na tayo dito sa good size na grouper. At dito naman guys sa dive na to, habang nasa taas ako, may biglang dumaan sa atin dalawang good size po na samaral or kitong. Kaya kagad ako nag-ambush dito. At ito, napaka-curious po ng dalawang isda na to, kasama po itong mga ilak. Kaya lang nakafocus tayo dito sa samaral. At ayan, napakaganda po ng pagkatama natin dito. Kaya nga lang nakatanggal po yung isda dahil nag-close po yung dalawang sima natin, dahil hindi ko kagad dito na pull or napayangat, kaya yung sima natin ay nag-close po. Sayang. At dito naman guys, dali-dali kagad ako nag-reload ng pana natin at nagsisid dahil nakita ko kung saan tumago yung samaral natin na nakawala. At eto, nakita din natin guys nasa ilalim ng mga lumot. Kaya dali-dali kagad ako na pumwesto at pinana yung isda na to. Sa sobrang lapit ng pagkatira natin dito guys, ayan, tinamaan natin yung bato at napasama pa yung bato sa pag-angat natin. At akala ko dito guys yung isda natin ay nakatagos na po sa dalawang flapper natin, kaya binunot ko yung bato. Yung pala yung isda natin ay hindi pa po nakatagos sa dalawang sima, kaya yung nangyari ay nakawala na naman po yung samaran na to. Yan, sayang po, hindi po natin nahuli yung isda na to. Nakadalawang tira po tayo dito at hindi po natin nahuli, kaya yun, tuluyan na po nakawala. At dito guys, dive ulit tayo dito at nag-ambush tayo dito dahil mayroong mga grupo ng
samaral tayo nakita dito. At eto, pili na tayo dito ng malaki sa grupo. At ayun, napaganda po ng pagkatama natin. Tumagos po yung shafting natin, kaya yung isda ay umabot po hanggang sa shooting line natin. Kaya panigurado na pong hindi makakawala ang isda na to. At pagkatapos din ito guys, tayo po ay umuwi na. Ito lang yung po yung mga nahuli natin. Isang samaral, isang grouper, isang slick unicorn, at isang trevally. Kaya goods na rin kahit papano. Kumita pa rin naman tayo dito sa isda na to ng mahigit 500. Kaya ayos na rin. At may pang ulam tayo at may pang benta na rin tayo kahit papano. So pagkatapos nito guys, kinabukasan nag-dive tayo. Kaya nga lang hindi na tayo nakapagsisid ng maayos kasi tinamaan po tayo ng matinding sipon. Kaya nagpalipas po tayo ng mga ilang araw bago tayo nakasisid. At eto naman guys yung mga nahuli natin pagkatapos ng mga ilang araw nating pamamahinga. Right guys, so ito yung huli natin ngayong araw na to. Sinubukan kong mag-dive kahit na medyo alanganin pa. Meron pa tayong konting sipon pero yan, nakadali naman tayo. Sayang nga lang yung camera natin, hindi natin nadala. Andun sa isla. Naiiwan ko kasi. Kaya hindi tayo nakapag-video. So ito na lang muna yung papakita ko sa inyo guys. Yung huli namin ngayon ng aking debody. Bro Craig, ako sir. Yan, shout out bro. So, ito lang muna. Masasarap na isda. Yan, meron pang samaran. Okay. Mga dalawang surahan, dalawang timburaner, isang lipte, at isang samaral. Yan, ayos na. Ibenta natin ito mamaya guys. Let's go. Timburaner, tsaka eto harlequin sweet lips. Tapos dalawang malalaking surahan. Nasa tag 2 kilo siguro to. Itong surahan natin. Yan o. Ang lalaki. Thank you Lord sa blessing. Woo! Ang aking bebody. Yan. So bibenta natin itong huli natin. Tingnan natin kung ilang kilo yung aabutin nito. Pagkarating ko naman sa isla guys at binenta ko kagad yung mga nahuli kong isda at eto na lang yung naiwan sa atin. Isang harlequin sweet lips na nagtimbang po ng 1 3/4 at yung total natin na huli dito guys ay umabot po ng 10 kilo. Kaya goods na rin kahit papano. Hindi nga tayo nakapag video sa ilalim pero bumabawi naman tayo sa huli natin kahit papano.